Muli ako si Silent Killer. Meron lang akong tanong sa inyo. Naranasan nyo na ba yung malagay sa sitwasyon na halos ibigay mo na lahat, wala kang tinira sa sarili mo, pero bakit parang kulang pa din, hindi pa rin sapat, at parang pinaparating pa sa iyo ng mga mahal mo sa buhay na ikaw pa yung nagkulang? So kung isa ka sa mga nasa sitwasyon ganito, para to sa inyo itong aking munting regalo o alay ni spoken word poetry na ayon sa sitwasyon nyo. Lumaki na tayong salat sa buhay, sanay sa hirap na pinagdaraanan. Ngunit nang magkaroon tayo ng kaalaman, nang luminaw ang ating kaisipan, ng tumanda at tumaas ang ating edad, nagpursige makakuha lang ng pera na masusustento sa pamilya, pinabayaan ng sarili. Lahat ng oras ay ginugol sa trabaho araw-araw. Ang pagpapahinga ay isinantabi na lamang para lang mabigay ang pangangailangan ng mga anak at mahal sa buhay. Ngunit bakit tila ganun mapaglaro ang kapalaran? Lahat ay ibinigay, iginugol, pati kalusugan ay ipinusta, ngunit kulang pa ang nakukuhang pera. Kailangan pa magdubli kayod araw-araw? O teka lang, baka hindi na sa kanila yung problema, baka na sa inyo na pinapadalhan ng mga pera. Hindi kasi kayo marunong makontento sa kung anong meron at nakukuha. Masyadong maraming gusto sa buhay. Kasi gusto ko ganyan, gusto ko ganito. Nakakalimutan nyo na ata, nung nagpapadala ng pera ay nahihirapan na ng todo. Kailan kayo matututo na makontento? Kapag nakuha o nakita nyo na ba silang maipadala na nasa kahon na lamang, wala nang hininga, wala nang buhay, sapagkat mas piniling pabayaan ng sarili na lang para lang sa inyong kagustuhan. Hindi pa walang lahat. Iparamdam din natin sa kanila na importante at mahalaga ang buhay na dinadala nila. Wag puro yaman, wag puro pera na lang, wag puro kesyo ganyan, kesyo ganito. Paramdam din natin na nag-aalala. Kasi sila din naman yung nagmumukhang kawawa, nagpapakapuyat. Ang mga kamay ay nagkakasugat. Pinapagalitan ng amo nila. Sa anong dahilan? Dahil wala sila sa katinuan, wala sa sarili na habang gumagawa ng trabaho na inuutos ng amo nila. Naisip nyo ba yan? O iniisip nyo lamang sarili nyong kagustuhan? Iniisip lamang kung anong makukuha na ng galing sa kanila. Minsan hindi masama na isipin dahil natin sila. At sa mga tao na nalalagay sa sitwasyong ganito, wala tayong karapatan magreklamo. Tayo yung inaasahan ng pamilyang kinabibilangan mo. Wala tayong ibang paraan, dahilan, kundi ang lumaban. Ipakita sa lahat na balang araw, lahat ng sakripisyong ginagawa ay magiging sapat. Ngunit palagi din natin sanang tatandaan sa mga taong nakabilang sa sitwasyong tinutukoy ng aking katanungan bago ako mag-umpisa dito sa aking taludturan. Importante pa rin ang ating kalusugan. Oo, tumatak na sa ating isipan na mga mahal natin yan sa buhay. Obligasyon natin ng kinabukasan ay mapaganda. Ngunit paano pa natin maisasakatuparan ng pangarap na magandang buhay kung ang katawan naman natin ang siyang bibigay? Kaya payo lang, bilang isa din ako sa nakahanay sa inyong kinalalagayan, alagaan din natin ang sarili natin para maparamdam sa kanila at maibigay ang nais nating maramiang buhay, kalusugan ng tanging susi upang makamtan ang pangarap na inaasam. Muli ako si Silent Killer, at sana meron kayong natutunan sa munti kong taludturan ngayong araw.